Makasaysayang araw po, it's showtime! Noong November 16, 2015, ipinagdiwang ng bansa ang ika-125 taong kaarawan ni Pangulong Elpidio Quirino na isinilang noong 1890. Sumabay ang Quirino at 150 sa linggo ng pagpupulong ng mga pinuno ng mga bansa na kasapi sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC sa Maynila. Ngunit, lingid sa kaalaman ng iba, malaki ang kinalaman ni Elpidio Quirino sa pagkakaroon ng ganitong klaseng organisasyon sa bahaging ito ng mundo. Nang maging Pangulo si Don Pidyong noong 1948, bagamat nagpapakita ng palakaibigang mukha sa Amerika, nais na niyang tumingin sa iba pang bahagi ng mundo para sa pakikipagkaibigan at pakikipagtulungan. At ang tiningnan niya ay mga mismong mga kapitbahay niya sa Asia na noong mga panahon na yon ay bumabangon pa lamang mula sa digmaan at lumalaya pa lamang mula sa kolonyalismo. Ngunit, inanyayahan ni Quirino ang mga bansang ito upang magpulong sa unang pagkakataon sa The Mansion House sa lungsod ng Baguio noong May 26 hanggang 30, 1950. Nilahukan ito ng mga bansang Pakistan, Thailand, India, Ceylon, Australia, Indonesia at siyempre ng Pilipinas at nagkasundo sila na makikipagpalitan ng kalakal at ng kultura. Tinawag ito na Southeast Asia Union Conference na mas kilala sa tawag na Baguio Conference. Matapos ng pagpupulong na ito, inilutang ni Quirino ang ideya ng isang samahan ng mga bansa na tatawaging Pacific Union upang magtulungan ang mga bansa sa Asia-Pasipiko. Ito ang nais niyang maging pangunahing agenda ng kanyang foreign policy. Kaso, inisnab ng Amerika at India ang mungkahi dahil sa iba-iba ang isinusulong na ideolohiya ng mga bansang pagsasama-samahin. Panahon niyon ng pagsisimula ng Cold War at ilag ang US sa mga komunistang bansa, lalo na sa pagkilala ng People's Republic of China. Ayon sa istorya na si Dr. Ricardo Jose, masyado pang maaga sa panahon ang ideya ni Quirino. Ngunit, pagdating ng panahon, Amerika na mismo ang magtataguyod ng Southeast Asia Treaty Organization o SEATO sa pamamagitan ng Southeast Asia Collective Defense Treaty o ang Manila Pact noong 1954. May layunin itong magtanggulan ang bawat isa laban sa banta ng komunismo. Isinulong naman ni Pangulong Tunku Abdul Rahman ng Malaysia at ni Pangulong Carlos P. Garcia ang Association of Southeast Asia o ASA noong 1961 na ipinagpatuloy ng isulong ni Pangulong Diosdado Macapagal ang kapisanan ng mga bansang malayo ng Malaysia, Philippines, Indonesia o Mafilindo. Ngunit, dahil sa pag-aagawa ng Pilipinas at Malaysia sa Sabah, hindi gaano umusbong ang mga hakbang na ito. Ngunit, ang pangarap ni Quirino ng ekonomiko at kultural na palitan ng mga bansa ay lubos na matutupad sa pagtatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN noong 1967 at ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC noong 1989. Maging ang mga organisasyon ng mga historiador, sinariwa ang pagkakaisang ito nitong August 28, 2015 sa komperensya ng Philippine Historical Association sa Universidad ng Santo Tomas. Nilagdaan ng mga puno ng Philippine Historical Association, Persatuan Sejarah Malaysia at Masyarakat Sejawaran, Indonesia, ang isang Memorandum of Understanding na magtatatag ng International Council for Historical Cultural Cooperation in Southeast Asia. Ang ideya ng isang Pangulong Quirino, naintindihan na ng isang buong rehiyon. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.